Panood nyo na rin ba yung grabing twist sa KMJS story na to? Alam mo, mas nakakatakot pa to kaysa sa kahit anong Halloween special ng KMJS eh. Isipin mo yun babalikan mo yung taong bumulag sa'yo. Panood ko lang to randomly kasi nga may ginagawa ako tapos nagulat ako na meron pala tong twist na talagang napamura ko. Isang babae kasi yung nabulag matapos siyang sabuyan ng asido sa mukha niya habang naglalakad siya. Siyempre naawa nga ako noong una tapos nagulat ako nung nireveal kung sino yung gumawa sa kanya nito na akala ko pa nga ex niya or ex ng ex niya. Tapos ayun pala, yung gumawa sa kanya nito ay yung mismong kinakasama nga niya ngayon. Honestly hindi ko to fully mapanood kasi buwisit na buwisit talaga ako and naaawa ako doon sa mga bata. I know nasasabihin ng ibang magulang dyan na ayoko kasing makapaghiwalay kasi kawawa yung mga bata kapag hindi kumpleto yung mga magulang and valid naman yon. Pero hindi ba mas kawawa sila and mas concerning kung titira nga sila sa isang bahay kasama yung isang taong nanakit nga sa nanay nila? Mabalik kung pasa or pilay kasi gagaling naman yun kahit papaano, pero yung bulagin mo? What the fuck man? Nakakabwisit pa sa hayop na lalaki na to, ang sabi pa niya, wala po kasi akong trabaho kakaalaga sa kanya eh. But thank you Hindi ka ba nag-iisip? Kung hindi mo binulag yung asawa mo, edi sana parehas kayong nagtatrabaho. Bakit parang nagrereklamo ka sa isang problema na ikaw din naman yung may kasalanan? Nakakaawa din para doon sa babae kasi nga para may kesyo may stepfather nga yung mga anak niya, para nga kompleto yung pamilya nila kahit papaano, tapos sinabi pa niyang nagbago naman daw na ako personally, sorry isang kabaliwan yun para sa akin. Nagawa na niya yung ganyang kahayupa ng isang beses dahil nga na-trigger siya, then malaki yung tsansang gagawin din niya ulit yan kapag na-trigger siya. At this point, mas okay na hindi kumpleto yung pamilya kaysa may kasama ka na posibleng manakit sa inyo. The fact na magkaaway nga sila and maghihiwalay na before pa nga siya mabulag says a lot sa tunay niyang nararamdaman eh. Nga mamaya kaya nga lang siya nakapagbalikan and ayaw nang makapaghiwalay kasi nga kailangan niya nang mag-aalaga sa kanya eh. So alam mo yon, no choice na siya kundi mag-settle na nga lang sa demonyong to. Isa nang huhusga ako pero grabe yung ginawa niya na literal na wala nang bawian yan eh. Nawalan na nga siya ng mata, buti nga hindi yung buong mukha niya yung natunaw or whatsoever. Pero isipin mo kung natunaw yung mukha niya, di ba? Ano magagawa niya? Wala nga ata siyang pera pang paggamot eh. Kumbaga yung intention niya nun at that moment is manakit talaga and kung ano man yung pwedeng mangyari nun, ginusto talaga niya yun. Isipin mo, kukunin mo sa isang tao yung isang bagay na sobrang mahalaga. Sabi pa niya, kung pwede lang, ibibigay ko yung mata ko eh. Ngayon ginagamit mo pa para magmukha kang mabait. Kaawaan ka and pakitang nagbago ka na pero hindi. Hindi normal na gawin mo yan sa partner mo. Kapag na-trigger ka ulit nagalit ka nga sa mga bata na sobra-sobra, ganyan din yung gagawin mo. Diba, hindi dapat pinapatawad yung mga ganyang kasalanan eh. Una, hindi naman valid yung reason niya. And kung gagawin mo yan, literal na wala ka na sa katinuan. So alam mo yon, I mean, hindi ko naman problema, hindi naman ako yung nagpatawad, pero it's just so stupid. I mean, I'm not sure if totoo ba yung kwento niya na may kausap ng ibang lalaki itong babae na ito, pero again, it's not a valid reason, at least for me, to do that to a person. Puro nadala nga siya ng galit, pero if hindi naman totoo yung rason na yon, and talagang seloso lang siya, nako, ayun yung mas nakakainis dito kung sakali. Alam mo, nararamdaman ko yung lungkot and awa doon sa mga magulang niya na ginanito yung anak nila eh. Just isipin mo, ang masakit pa dyan, pinatawad ng anak mo yung nanakit sa kanya. So, alam mo yun, wala ka na magagawa. Oo, dito sa Pilipinas, it's all about forgiveness and second chances. Pero para sa akin, hindi lahat pwede mong mapatawad eh. Hindi kasi to sweet na pinatawad niya despite ng lahat ng pinagdaanan nila eh. Kasi obviously, she's suffering from losing her sight. Hindi na siya makapagtrabaho, hindi na normal yung buhay niya. And alam mo yun, lagi na nga lang siyang nasa bahay. I know na may mga bulag namang nagpa-function nga sa society and everything, pero ibang usapan kasi kung nakakakita ka naman talaga in the first place, tapos kinuha sa'yo dahil nga lang sa matinding galit. Kung sa naaawa ko doon sa babae, mas naaawa ko doon sa mga anak niya kasi they're living with the devil eh. Kung ganito siyang klaseng tao, anong klaseng tatay or guardian siya doon sa mga bata, and paano niya sila papalakihin ng tama? Then one day, paglaki ng mga bata, "Nay, ba't ka bulag?" Sabihin ng nanay, yung stepfather mo binulag ako, di ba? I don't know. Kumbaga, it's so concerning that they're allowing this evil person into their lives knowing na he's capable of doing something like that eh. Nakaka-bother na willing silang mag-take ng risk na baka magawa nga niya din yun sa mga bata na I know kapatawaran and all, pero kasi it's just so stupid. Sana mauntog yung babae and pag-isipan niya yung mga desisyon niya.
No, na mas mahirap na nga ngayon makapaghiwalay kasi nga wala na siyang makita and all, and siguro umaasa na lang talaga siya doon sa lalaki, and siguro nagkapatawaran na talaga sila, edi okay, good for them na lang, pero sana maprotektahan and mabantayan ng maigi yung mga bata. Kasi kung kaya niyang gumawa ng ganyang kahayupan, edi mas kaya pa niyang gumawa ng mga mas hayop pa. So yun lang, sana mabantayan ng maigi yung mga bata, and sana pag-isipan nga ng babae yung mga desisyon niya. Yun lang, thank you.